Alright, so yan. Um, Gagawa lang ako ng short tutorial lang no, sa mga access sa Illuvium private beta 4. So yan. Kapag meron na kayong email regarding dun sa sa redeem code, so, gagawin nyo is redeem nyo lang yung code dun sa Epic Games mismo, and then once na ma-download yung game, punta kayo dun sa mismong website ng private beta 4, which is eto siya. Ayan. So once na nandito na kayo, step by step tutorial lang tayo. Kapag nandito na kayo, paano ba yung magiging galawan or setup. So first things first, lalabas to, already registered na kayo using your IMX passport. Then after nyan, makikita nyo to, syempre, get testnet it. So ano bang purpose nito? So ang purpose nito is play money para makapaglaro kayo ng PB4. So ito yung in-game na na mismo money nyo. So hindi siya hindi siya yung totoong pera, pero testnet lang siya, wari testing. So testnet it. So parang free lang siya, no? Then meron tayong mga faucet, later on mamaya papakita ko sa inyo kung paano makakuha ng testnet it ng libre lang. So libre lang naman siya basically. So click natin to. Yan. So lalabas siya, connect with passport. So kung gagawin nyo is connect with passport lang using Gmail. So kung ano yung Gmail na ginamit nyo, ay syempre yung i-connect nyo. So basic. So wait lang natin. Yan. So lalabas si add funds to passport. Choose your funding method. So syempre dahil excited tayo, first thing na makakonect natin, i-click natin is claim testnet. So yan. Sabi dito, airdrop eligibility check failed. So bakit? So okay lang yan, huwag kayong mag-worry, lalabas talaga yan kasi requirement para makapag-claim tayo ng free na testnet sa mismong Illuvium is kailangan makapaglaro tayo ng at least 1 hour as far as I know. So yan. Since di pa nga tayo nakapaglaro ng 1 oras, so matik yan lalabas ito. So huwag kayong mag-worry, pasok naman kayo sa airdrop eligibility, no? Makapaglaro kayo. So next nyan is gagawin natin is mano-mano. So dito na papasok yung claim tayo ng Sepolia it or testnet Ethereum sa mga faucet na free. So yan. Begin by connecting your wallet. So connect nyo lang yung wallet nyo, yung MetaMask. So connect ko. Dito tayo dito. Show testnet Sepolia. Yan. Tapos try natin ulit mag-connect. Sign. Okay na. Connect lang. Only sign this key linking request from mutable access. Setup is complete. Close. Then, babalik siya sa connect with MetaMask. Site. Okay. Save lang naman yan. Then, yan. Nandito na tayo. Amount to deposit na. Ngayon, ang gagawin natin is pupunta tayo sa website ng free testnet. Saan tayo mag-claim. Kuha tayo ng Sepolia it. Dito tayo, pupunta ngayon tayo sa website. Dito tayo pupunta sa sabi dito, Sepolia it, use your wallet. So, login na sa login as I'm a first time Infura user. So, first time. Email, password, verify na email. So, mas verified na, balik na siya. Ano nyo lang to? Ano na lang yan? Read na tayo sa free. Okay na. For verification, yun. Yan. Tapos ako. okay, yung faucet. That is provided to step submission. Historical activity. To proceed. Okay, so bawal ang yung wallet. Basically, na ibig na sabihin. So, gagawin ko ngayon is punta na lang ako sa old na wallet ko, and then ang gagawin ko is papasahan ko na lang siya ng Sepolia na lang gagawin. So, since meron na itong balance or existing, pwede ko lang siya ulit gamitin. Gagawin ko, papasok ko lang dun sa kabila. Try ko mag-receive ulit dito kung mag-work. Yan. So, yan. Ganito yung lalabas, guys, pag nag-claim kayo ng Sepolia it sa faucet. Yan. Sa transaction set. And then, dito naman sa isa,
So guys, take note lang dito, kailangan nyo ng 0.001 at least Ethereum. So mga mura lang naman to, mga $20 lang ata, or basta check nyo na lang. So yan, create lang din kayo ng account as first timer. Okay, sabi ay sent na daw. So ngayon, check na natin yan. Check na. And so dumating na yung una. Yan, dumating na. So ngayon, dahil nga hindi makapag-claim yung isa ko, dahil bago yung wallet, ang gagawin ko is papasahan ko na lang to. Papasahan ko siya gamit tong isa. Easy. Pwede naman yan magpasa. Send. Natin sa next. Yo. So dumating na guys. Mayroon tayong 0.5 Sepolia ETH. Dahil meron na tayo, babalikin tayo dito sa website ng Illubidex. Yan. Connect wallet. Yon. So, gagawin natin, suswap natin yan ngayon. So, sabi dito, hindi mo pwede ma-deposit lahat ng ETH. Hindi mo siya pwede max kasi nga kailangan mo ng gas fee pambayad. So, wag natin sasagad for 0.40. Ayan, confirm lang. Gas fees. So, yan. So, by the way guys, sa mga hindi pa nakapag-sign up or nakapag-register sa PB4, private beta 4, kung gusto nyo maglaro or mag-sign up, just sign up lang dun sa link na idadrop ko mamaya sa profile. Free lang naman yun sa mga gusto nang maka-join ng maaga, tapos meron silang airdrop na rewards para sa mga early testers. Yan, so nakapag-deposit na tayo ng 0.49. Net lang yan, so hindi yan real money. Yan, so dahil meron na tayo, check natin ang ating balance, add funds, deposit from wallet. Yan. Wait lang natin in a few minutes, no, darating, papasok din yan. So once na makapasok yan guys, pupunta kayo ngayon dito sa Fuel Exchange. So, wait nyo lang yan in a few minutes. So, once meron na kayo nun, once na ma-receive nyo na yung Sepolia ETH nyo, ang gagawin nyo is punta kayo dito sa Fuel Exchange. Yan, Fuel Exchange, tapos, yan, dito. Purchase kayo ng netong lahat ng resources na to. Fuel, ang tamang term pala, fuel, sorry. So, for me, much better na makapag-deposit kayo ng 100k each kasi para hindi na hassle na pag nandun na mismo kayo sa game, then purchase yan, click, yan. And then, next, ito naman. So, ang purpose pala guys ng Krypton is ginagamit siya for traveling to iba't ibang regions, no? So, meron tayong tatlong tatlong regions as of now, and then meron din tatlong stages. So, per stage, meron siyang different price equivalent sa Krypton. So, yan, check nyo na lang din yan. The more na mas mataas yung stage, the more na mas mahal siya. Yan. And then, next naman is itong Hyperion. So, purpose ng Hyperion is ginagamit siya for curing shards. So, kapag nakakuha kayo ng mga shards sa mismong game, so, pag mag-cure kayo ng shards, kasi ang makukuha nyo doon is uncured. So, para magamit mo siya, kailangan mo muna siyang i-cure. So, ito yung gagamitin nyo, yung Hyperion. Yan. So, yung shards pala is ginagamit siya to capture Illuvial sa overworld. So, yun ang purpose niya. And then, last thing naman is yung Solon. Ginagamit yung Solon for forging or crafting din ng equipment, ganyan, sa overworld din. So, yun yung purpose niya. Yan. So, yan, 100k, mga gano'n lang kayo dyan, mag-swap. Yan. Ang value niya is ito, $405. And sample lang.
Order is processing. So, it will take a few minutes lang din para mag-reflect dun sa mismong game. No? So, ano lang, onting patience lang. So, makikita nyo yan dito sa transaction na, or history, transaction history yung purchase nyo. Yan. Then, yan, sige, check natin yung wallet natin kanina kung dumating na. So, wala pa din, no? Ayun, dumating. So, nag-reflect na siya dito. So, guys, and then, once nasa game na kayo, yan. Pero, sige, try lang din natin dito. Gana tayo dito. 50k. 50k kasi baka hindi kulangin tayo ng funds eh. Ay, mukhang hindi naman kasi 1,500 naman. So, pwede tayo mag 100k din dito. 100k. Yan. Just So, once na nakapag-purchase na kayo dito, guys, ang gagawin nyo na next is pupunta na kayo mismo dun sa mismong game, sa Epic Games. So, ilalunch nyo na yung mismong app. So, yan, dito, Passport Connect lang. And then, yan, connect mo lang si Illuvium account mo. Connect to Illuvium. Yan. New order. Last one. Purchase. Transfer now. Yan, okay na. So, nakapasok ka na. Since, okay na to na, etong claim testnet, mag-work lang to, guys, kapag nakapaglaro na kayo ng at least 1 hour. Yan. Basahin nyo na lang to. Yan. So, for now, skip ko muna to dahil, since nakapag-claim na ako ng Sepolia or nakapag-transfer na ako from other wallet, no, gagawin ko na dyan is, i-skip ko na lang yon. Skip. Then, ito yung umpisa niya. Pili na lang kayo kung anong character gusto nyo, Mozart or yan, male ba or female. So, yan, kayo na bahala. Tapos, mamili kayo ng drone. So, itong drone naman is, meron siyang, per drone, meron siyang different abilities, no? For example, si Mozart, ability niya is yan, leashes, the fleeing Luvial, and riding them and slowing them for 5 seconds. So, different kay Bach. So, kay Bach naman is yan, teleport. So, different din kay Hilde. Yan. Spawn sa quantum box. So, nagkinukulong niya and then chopin, or anong basa nyo. For 5 seconds, you will move faster and your gun cannot overheat. Yan, kayo na bahala. So, ang ginagamit ko ngayon is itong si Hilde. Yan. Parang Hilda, no? Then, once okay na, confirm. And then, yan. So, yan ang pwede nyo palang laruin dito, guys, is Arena and then Overworld. So, ito yung magiging basis ng game. Itong Arena and then etong Overworld. So, maganda laruin itong Overworld. So, kayo na bahala. And then, yan. Papakita ko lang sa inyo ng mabilis, no? Ito siya. Pakalupit. Yan. So, dito kayo mag-i-start. May tutorial siya. May missions sa taas. Nakikita nyo naman sa upper left. Meron, yan, mine the deposit, harvest the plants, open your map, sundin nyo lang yan. Then, once na, sundan nyo na yan, yung tutorial, then, you're good to go. Manghuli na kayo na manghuli. So, skip muna natin tong, cut ko muna tong tutorial kasi mag-i-stream tayo. So, pwede kayo manood sa mga stream ko kung gusto nyo na matutunan yung mga, syempre, medyo advanced na or basic pa lang din naman. So, nag-umpisa pa lang din naman ako. So, follow nyo lang din ako sa Facebook. And then, let's get it on. Paalam.